Good morning. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. Hallelujah. Praise God. So, nakakabuti po ng Panginoon. Tayo narito. Nakakatuwa po yung mga awitin na talagang may declaration ng third up. So, sa umagang ito ay pag-uusapan natin yung tungkol sa God's good purpose. Let me ask you, kayo ba ay naniniwala na yung buhay nyo ay may purpose sa Panginoon? Amen. Amen. So, it's not an accident na tayo ay naririto, no? So, it's not an accident na napunta ka ng Dubai kasi magtatrabaho ka, maghahanap ka ng pera. But God has a great purpose in our lives. It's not an accident na tayo ay nagkakasama, nakilala natin si Pastor at saka si Pastor Mau, no? At nakilala lang natin yung bawat isa. It's not an accident. So everything, God has a purpose. God has a plan. No? So pag-uusapan natin ngayon yung good purpose ng Lord sa ating mga buhay. Bakit tayo naririto? Siguro marahil karamihan sa atin pumunta tayo dito kasi we need to support our family, our kids, our dreams in the future, and ganon. So, yun ang naiisip natin. But we need to see kung ano din yung purpose ng Lord sa buhay natin na bilang manglalakbay dito sa mundong ibabaw, no? So, yung tawag na saliksikin natin yung salita ng Diyos sa umagang ito. So, we need to open our Bible in Romans chapter 8, verse 28. Chapter 8, verse 28. Buksan po natin mga Biblia sa umagang ito. So tayo po ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. And let's read. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So let's pray. Heavenly Father, we want to honor you. We want to welcome you. We want to thank you, Lord, for your Holy Spirit. Thank you, Lord God, for your word this morning, O Lord God. Lord, ready our hearts, O God, ready our spiritual ears, our spiritual understanding, O Lord God, and let your word, O God, reveal this morning, O Lord God. It will remain in our hearts, O Lord God, and it will help us, O Lord God, for our daily lives, O Lord God. Lord, thank you, Holy Spirit. Thank you for your moves, Lord, O God, na ikaw ang mangusap sa amin sa umagang ito. Ikaw, Lord, ang magpakilala sa iyong sarili sa umagang ito, O God. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran at hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang maihayag sa umagang ito, O God. Dalangin ko, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng uhaw at gutom, Panginoon, sa iyong salita, O God, sa umagang ito. The Holy Spirit, we want to honor, we want to glorify and exalt your name, O God. And thank you, O God, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Makaupo na. So, God's good purpose. No? So, ang tema po natin ngayon sa umagang ito, trusting God's sovereign goodness, true love, purpose, and generous mission. No? So, magtiwala po tayo sa Panginoon. No? Kahit ano pong plano ng Diyos sa atin, saan man po tayo dadalhin ng Diyos, we need to trust God. Sometimes, mayroon tayong sariling plano, right? Meron tayong sariling path. Meron tayong gusto na ating gusto. But ang Panginoon mayroong plano sa bawat isa. So kahit sabihin ng kasama mo, o kaibigan mo, o magulang mo, itong kurso yung gusto kong kunin mo. Pero kung hindi yung kalooban ng Diyos, it will fail. No? So, the plan of the Lord still na ma-reveal. Hindi po yung sarili nating kagustuhan. So, kahit saan tayo dadalhin ng Diyos, kailangan tayo ay magtiwala sa Diyos, no? Sabi na at all things God's work for good of those who love Him. So lahat po na nagmamahal sa Diyos, meron po siyang good thing o magandang ginagawa sa ating mga buhay. Lalo na po sa ating mga lingkod ng Diyos. Naniniwala po ba tayo na tayo tinawag ng Diyos? Amen. Amen. Kaya tayo ay naririto. Hindi lang po na pumunta tayo ng UAA, nandun na po yung sasabi natin, we earn money. But until when?
No? Hanggang kailan po na tayo ay mag-earn na lang ng money, no? So we need also to invest our spiritual life. Not only to invest yung pansamantala. We need to invest a heavenly treasure. Hindi lang po yung worldly treasure. Yung worldly po nawawala yun. But the reality, life is eternal, no? Heavenly treasure. So we need to follow God wanted to us, no? Sa kanyang magandang purpose sa buhay natin. Sometimes may mga bagay, especially, I don't know, but ako siguro, I feel that, no? Siguro, pag wala kang ginagawa sa Lord, nasanay ka may ginagawa sa Lord, you ask God, what's the purpose of my life? No? Kasi sanay kayong may ginagawa ka para sa Panginoon, and then later on, you will stop, and then, ano ba Lord yung plano mo sa buhay? Ganito na lang ba? Mapapaganon ka kasi alam mo na pag naglilingkod ka sa Diyos at mahal mo yung Diyos, masaya ka. At alam mo yung ginagawa mo, may kahinat-natnan. Hindi yung parang wala lang. So yung sabi na, your labor is not in vain. No? Yung ginagawa natin sa Lord ay hindi lang, hindi yun nawawala. Pero yung ginagawa nga natin dito sa tao, minsan nakakalimutan tayo, nawawala yun. But sa mata ng Diyos, yung ginagawa natin ay talagang, rewarding yun, talagang nakikita yun ng Diyos, no? Treasure. So kung titingnan natin, God's good purpose in our life, hindi napakadali, no? Yung sumunod sa Panginoon. It's a part. Even naman siguro sa life natin dito, sabi ko nga, kahit tayo ay dumadaan ng mga pagsubok sa buhay, napakapalad na po natin. Why? Because we have Jesus in our lives. We have God. So napakahirap po na nagkakaroon ka ng mga circumstances, ng mga trials, pero wala kang Diyos, wala kang tatakbuhan. Lagi ka saan tumatakbo sa mga kaibigan or sa mga mga wild things na para lang na malibang ka. Yeah? So, or sometimes, meron kang kaibigan na mga unworldly, tapos yung ikaisipan nila makamundo, no? Okay lang yung mga hindi talaga makamundo kasi bibigyan ka ng good advice. Pero pag nadala ka sa makamundong bagay, doon ka nahihatap ng makamundong bagay. So, doon ka napapariwara. Even you are Christian, and then you are not founded, you are not matured enough. So, talagang naman na madadala ka, masaya dito, okay dito. But we need to be aware, no? So, we need to know God's good purpose in our life, no? So, this verse emphasizes God's active role in orchestrating events to ultimately benefit those who love Him, no? So, ibig sabihin, orchestrating, no? Pagsasaayos. Isinasaayos talaga ng Lord yung purpose niya sa ating mga buhay. No? Nasa saayos na ng Lord. Nakaano na yun sa kanya, nakaset na yung takbo ng buhay ni Kuya Robert, alam niya na. Alam niya pupunta ka dito, Kuya Robert, tayo ka, aawit ka si Ate Nelia, si Kuya Ray, no? Alam ng Diyos. So minsan, hindi natin ma-question yung God, hindi natin ma-question, pag nandito ako, Lord, iilan lang naman sila dito. Huh? Yeah. Ba't dito ako, parang wala naman dito kompleto na instruments. You know? Yeah. You ask God, right? But the thing is, talagang inayos na ng Diyos na dito ka talaga. Dito ka talaga. Gagamitin nga ng Diyos sa lugar na ito. So, hindi yun accident. It's not an accident, no? And so, events to ultimately benefit those who love Him, especially sa atin na nagmamahal sa Diyos. Bakit tayo nandun dito? Dahil we love God. No, we love God. We love God. Yeah. And we need Him. And talagang sa plano ng Diyos, kasama tayo. Kasama tayo sa plano ng Diyos. So, hindi natin titingnan yung mga kulang. Ang titingnan natin, 3 or 2 o ilan tayo, ang Diyos na sa kalagitnaan natin. Yes. Hindi natin aasahan na kasi ilan lang sila, kasi kulang yung instruments, kasi doon lang yung place, parang word naman o something. Isipin natin, ang Diyos naririyan lagi sa ating kalagitnaan. Amen! Palakpakan natin Panginoon. Hallelujah! So, it is a message of hope and assurance, no? Highlighting that even in difficult circumstances, God
God's purpose prevails. No? Even sa napakahirap na sitwasyon ng buhay natin, ang gusto pa rin ng Panginoon, yung plano niya pa rin, yung purpose niya pa rin sa buhay natin, ay siyang ma-prevail. Siya talagang masunod. No? So, yun talaga, yeah, I know, some of us, there has a question sometimes Lord, gusto ko dito sa company magtrabaho, ba't dito mo ako nilagay? No? Oh, Lord, gusto kong ito eh. Ito yung gusto ko eh, ba't dito mo ako nilagay?